Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Papuri. San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinakalimpumpunan siya ng napakaraming tao at ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang aking lambat." Gayon nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan ng nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag ka matakot, mula ngayon mamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Nang makita ni Pedro ang isang milagro sa kanyang mga mata, isa lang ang nasambit niya, "Panginoon, lumayo ka sa akin, isa ako makasalanan." Sa Ebanghelyong binasa sa atin kanina, unang-una ho, magdamag po si Pedro at ang mga kasama niya sa lawa, pero wala silang nahuli. Kung ikaw ay, ito yung trade mo, dito ka, ito yung art, alam mo bakit walang huli. Pero bigla may isang magsasabi sa'yo, ihulog mo lambat mo. At agad silang sumunod. Nagtiwala. Sa atin ngayon, pag may nagsabi sa'yo, "Hindi, ito gawin mo." Sasabihin mo, "Nagmamagaling ka pa, nagmamarunong ka pa sa akin ako ang ano dito Ito yung, ako pinuno dito Ito, kabuhayan ko, ba't mo ako pagsasabihan?" Pero, nung sinabihan sila ni Jesus na ihulog ninyo ang lambat, sabi ni Simon Pedro, "Kung yun pong sinasabi nyo, sige ho, ihuhulog ko ang lambat." Siya ay nakinig, bukas ang puso. Sa panahon ho ngayon, pag may magsasabi sa iyo o may makakarinig ka, nagiging defensive tayo.
May option si Pedro na maging defensive. Pero, sa panahong ito, hindi pagiging defensive ang pinairal niya, kundi ang pananampalataya niya ang nakita. Isang salita lamang ni Jesus, siguro'y may pag-aalinlangan sa kanyang isip. Sinabi niya, buong magdamag po kaming nagpalaot, wala nga ho kaming huli eh. Tapos sasabihin niyo, ihulog namin yung lambat ngayon. Pero hindi naman po kami wala pa nga sila sa malalim na dako ng lawa eh. Nasa may mababaw lang sila. Nakiusap lang si Jesus sa kanila para hindi siya maipit ng tao. Doon siya sa bangka, doon siya nagpapahayag para hindi siya maipit ng tao. May konting distansya mula sa kanya. Kaya medyo nasa mababaw pa sila. Pero, nagtiwala sila at hinulog nila ang lambat. At nakahuli sila na halos mapunit ang kanilang mga lambat. Sa atin po, sa buhay natin ngayon bilang Kristiyano, handa ba tayong makinig sa mga panahon na sasabihin ni Jesus sa atin, ihulog mo ang lambat mo? Buo ba ang tiwala natin kay Jesus na sumunod sa Kanya? Na sa mga pagkakataong inaanyayahan tayo, ihulog mo ang iyong lambat. Handa ka bang ihulog ang lambat mo, ang lambat ng iyong buhay? O ang lambat ng iyong kaalaman? At hayaan si Jesus ang manguna sa iyo. Minsan kasi, masyado tayong focus sa sarili natin na kahit si Jesus, gusto nating pasunurin sa atin. Gusto natin si Jesus ang sumunod sa atin. Pero sa ating ebanghelyo, paanyaya sa atin, tayo ang sumunod kay Jesus. Dahil siya ay anak ng Diyos, siya ang Panginoon natin, tayo ang susunod sa Kanya. It's not the other way around. Kaya ang paanyaya sa atin, sa kahandaan ba natin na ilubog ang lambat ng buhay natin kay Jesus? Hayaan natin siya ang humuli para sa atin. Handa ba tayong sumunod sa Kanya? Handa ba tayo sumunod sa tawag ni Jesus para sa atin? Hayaan yung ibitin ko ngayon ito para pag-isipan natin. Handa ba ako sumunod kay Jesus? May mga pagkakataon mo sa buhay ko na mas gusto ko na si Jesus ang sumunod sa akin. Na yung kagustuhan ko ang mas umiral. At pag hindi ko nakuha yung gusto ko, nagtatampo ako sa Diyos. O kaya nating isuko ang mga hawak-hawak nating lambat para si Jesus ang gumabay sa atin. Sa ating ebanghelyo, sinuko ni Pedro ang lambat. Nakinig sa utos sa kanya ni Jesus. At nakakita siya ng isang milagro na kahit siya ay napasabi, lumayo kayo sa akin. Hindi po ako karapat-dapat sa inyo. Makasalanan ho ako. Isuko natin ipagkatiwala ang buhay natin kay Jesus. At sa totoo lang, higit pa sa inaasahan natin ang nangyayari kung si Jesus ang nangunguna sa buhay natin. The Lord works wonders in our lives. Hayaan natin si Jesus ang gumabay sa atin at kasama natin lagi. Amen.